Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence ko. Grabe, good news to mga kabibig kung saan PRRB at Pangulong Duterte is back to action. Ito na ba ang hinihintay natin, and PRRD is preparing to move out na ba sa ICC? Ang balita ngayon kabibig, sabi ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong Duterte, nandun siya sa The Hague. Ito kabibig, oh, good news to. Sabi dito, medyo tumaba tapos malakas na ang tuhod niya. Inaalagaan naman siya mabuti sa loob ng mga doktor at nurse. Yan ang very good news na ating makukuha galing kay Congressman Pulong Duterte na nasa mabuting kalagayan at tumataba, medyo tumaba ha, medyo tumaba si Pangulong Duterte. Wow, this is good news. Sabi ng iba, oh, mabuti yan kasi fit to trial na siya. Wala namang, hindi naman takot si Pang Duterte eh. Ang problema lang, ang kanyang ang kanyang, ano yung sabi ni Kaufman, yung hindi naman yung parang meron na siyang memory loss, 'di ba? Yung mga nakakaraan, yung matagal na mga istorya sa buhay niya, parang nakakalimutan na niya. Pero this is a good sign mga kabibig ha, na Pangulong Duterte is really fighting at gusto niya ba ipakita pag makakauwi ako, hindi ako payat, hindi ako pagtatawanan ng mga kontrabida sa buhay ko, kundi maraming tao ang magiging happy sa pangangatawan ko, sa kalusugan ko, and all your prayers are answered. Di ba? Yun ang gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi tayo malungkot. Sa kanyang 81 birthday, ito yung good news. Ito yung pa-birthday gift ni Pangulong Duterte sa ating lahat na malusog ako, inalagaan ko yung katawan ko para sa inyong lahat. O, di ba? Ang gandang mensahe ni Pangulong Duterte. Yung hindi nakaintindi sa kung ano ang mensaheng ito para sa mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte, pasensya na po. Mahina lang po yung icon nyo. Pero kami naintindihan namin ang gustong ipaabot ni Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe yung mga prayers nyo, natulungan nyo ako. And those prayers, yung mga flowers na sinend nyo sa akin, yung mga letters na sinend nyo sa akin, ginamit ko yung inspirasyon para magpalakas, para kumain, para if ever makalabas ako dito, tayong lahat ay magsasaya, tayong lahat ay positive lang ang aura at hindi yung payat na parang ginugutom, na parang nagpabaya sa kanyang katawan kasi nasa ICC, 'di ba? Hindi ganoon si Pangulong Duterte, hindi siya nagpapaawa kapipig. 'Di ba? So this is good news. And another good news kapibig, na kung hindi na talaga mapipigilan si Senator Ruben Padilla, opo, sinugod na nila ang Korte Suprema. Naku po. O ito kabibig ha, makinig tayo kay Senator Ruben Padilla sa pagpunta nila sa Korte Suprema kasi ang tagal umaksyon ng Korte Suprema, 'di ba? Sobrang tagal nilang umaksyon. So let's watch this video. Ano yung last words for this Tay Kami Naman press conference? Una po, gusto ko lang, nainis ako dun sa sinabi kanina, bakit daw 300,000 lang tayo. Alam nyo, mga kababayan, sa eleksyon, ang ginagastos, bilyon. Buong Pilipinas, meron po yung tinatawag na binibigay ang gobyerno para sa campaign. Binibigay po yan para information campaign. Alam niyo po ba dito, isang poster lang sila. Umiikot po, wala pang budget yan. Kanilang bulsa lang ho. Pero nakakuha na sila ng 300,000, ibig sabihin. Siguro kung bibigyan niya ng billion na budget, baka lumagpas po ng 35, baka 100 million yan. Kaya ho yung mga walang sense yung mga sinasabi, mga nagpapanggap ng mga super talino, pambihira kayo. Hindi nga kayo maka 12,000. Eto, ilan lang po? 4 months? 4 months, 300,000. Naka-poster lang po sila.
Isipin niyo yun. Kaya, mga mahal kong kababayan, ito pong ginagawa namin. Makikinamin na ho ako. Dahil ang totoong mga bayani dito ay sila. Sila hong mga nakikita nyo sa harap na kasama ko, yung mga nasa likod ho ng camera. Sila ho talaga yung mga lumalakad. Makikinamin lang ho ako. Mga kababayan, tandaan po ninyo, wala po kaming bayad dito. Lahat po kami dito, nandito kasi mahal namin ang Pilipinas. Mahal namin ang mga Pilipino. At alam naman ho nating lahat, kahit balikan nyo ho ang history, minsan lang tayong nirespeto ng ibang bansa. Minsan lang. Yung mga bansa na kinakatakutan ng mga leader, nirespeto tayo. Nandyan ho si Putin. Nandyan. Si Xi Jinping. Nandyan po si Presidente ng Amerika ngayon. Nakalimutan ko. Kinampanya ko yan pero hilig sa gera. Si Trump. Yung mga leader na yan, ang ipinakita ho niyang respeto sa atin dahil kay Digong. Yung panahon na yun, tandaan po natin kahit saan tayo magpunta, nakataas ang noo natin. Dahil yung leader natin nung panahon na yun, sorry, excuse my language, English yan, may bayag! Duterte! 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 Kaya po, mga mahal kong kababayan, huwag niyo kaming husgahan na kami ay bayad dito o pumapapil. Hindi po. Kami po ay nagbabayad lamang ng utang na loob kay Digong. Dahil noong mga panahon na yun, napakasarap maging Pilipino. Bilang panghuling salita, mga mahal, hindi, ngayon lang ho, baka naman mahirap yung panghuli, mami. Para lang ho dito. Minamalat na rin ako, kakasigaw pa. Bilang panghuling salita, mga kababayan, tandaan po natin, si Digong ay isang Pilipino na ikinulong sa ibang bansa. Iyan po ay pagyurak sa ating pagka-Pilipino. Kaya anong kulay mo ngayon? Kaya dilaw ka, pink ka, pula ka, o itim ka. Tandaan po ninyo, Pilipino ka. Maraming salamat po. Yun po, mga kabibig. Bring him home! So yun po, kabibig ha, ang kaninang press con ng mga yung mga support si Tata Digong. Oo. Kanina sila sumugod sa Korte Suprema para maghatid ng panibagong mga signatures urging the Supreme Court on the pending petitions over former President Rodrigo Duterte arrest and transfer to the ICC. So ganina na-interview si Senator Ruben Padilla, talagang ibinahagi niya kung gaano kasakit, kung ano ba ang pagkukulang, kung ano nangyari sa Korte Suprema. Sobra, mag-isang taon na ba? Oo, sumobra na, tapos wala pa rin kayong action. Dito po kami muli para dalhin po namin sa ating kataas-taasang hukuman ang mga nakalap po namin pirma
mga kababayan po natin na humihiling na sana po ay desisyonan na ng ating mga hukom ng aming hiling na patungkol po sa ating dating Pangulo na Rodrigo Roa Duterte. May dala po kami na 304,000 na mga pirma. Wow, ang dami. Balila na po yung total bago Nandito po kami muli para dalhin po namin sa ating So yun kabibig, talagang tinulungan ni Senator Ben Padilla ang mga taong nasa likod ng kumukuha o nanghihirap ng mga pirma para matugunan na ito ng Korte Suprema. Matagal na si Pangulong Duterte nakadetain sa ICC. So please maawa naman kayo, magbigay na kayo kung ano man ang inyong desisyon sa petisyon na isinumite ni Kitty Duterte, na Baste Duterte, nila Pulong Duterte. Pero wala pa ring action di ba? Ay, ewan ko, baka ang hinihintay ng Korte Suprema, no? Kung ano ang desisyon ng ICC. Hala ka. Ano ba naman yan? So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Grabe. Alam nyo, grabe si Senator Ben Padilla, no? As in, hindi siya natatakot. May mga ibang senador kasi na parang, oo nga, supporter sila ni Digong, pero hindi yung talagang pinapakita na supporter sila. Kumpara kay Senator Ben Padilla, talagang, nagpunta sa Korte Suprema, tinulungan sila si Joey, diba? Kumpara yung ibang mga senador, parang tahimik lang sila. Basta alam nila, sumusuporta sila kay Pangulong Duterte, pero parang meron silang mga imahe na parang to maintain yung tawag dito nung parang takot sila na ipaglalaban si Digong, pero yung bibig nila, we are for PRRD, pero hindi natin nakikita yung action nila. Kumpara kay Senator Ben Padilla, kahit sa Senado, kahit sa labas ng Senado, kahit pumunta pa sa Korte Suprema, may action. Meron talagang action. Hindi puro salita. Diba? Kaya maraming nagmamahal kay Senator Ben Padilla. Kasi totoong tao siya. Diba? Kung pinaglalaban niya Pangulong Duterte sa loob man ng Senado, sa labas man ng Senado, ipinaglalaban niya. Hindi puro salita, may gawa. So doon ako proud kay Senator Ben Padilla. Doon ko nakikita yung totoong tapang. Hindi yung tapang sa loob lang ng Senado. Dalhin mo sa labas ng Senado. Ipakita mo sa supporters sa Pangulong Duterte na heto, tumatayo ako, tumutulong sa inyo. Kasi yun ang gusto natin, marinig tayo ng Korte Suprema. Meron ng mga thousands of pirma galing sa iba't ibang sulok ng bansa urging the Supreme Court to give its decision right now hinggil sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. At sana pakinggan ito ng Korte Suprema. Again, Senator Ben Padilla, hindi lang puro salita, matapang pati sa gawa. Action dapat. Diba? Yun lang kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.